Ayan, kumusta na po kayo? Happy anniversary! Hello! Happy anniversary! Sabihin nyo nga po sa katabi nyo. Ay, yung may excitement naman, para kayo namatay. Happy 19th anniversary sa next Sunday na po yan. Mamaya makinig po tayo sa ating mga announcement para hindi po tayo maligaw sa ating anniversary. Amen po ba? Ngayon po ay bagamat ang tema ng buwan na ito and we have heard and we were blessed and we are still being blessed by the Lord sa atin pong tema na narinig po natin sa mga nakaraang linggo. Christ, righteousness is the answer, redeeming our nation. Pero ngayong araw pong ito, tayo po ay magkakaroon ng tila introduction. Ayan. Prelude to our theme para sa darating na anniversary. Hindi para pangunahan, para to put excitement, no? Ma-excite tayo sa ating anniversary theme. Sige nga po, maipapakita po ba natin mamaya-maya sa ating Breaking Limits, no? Yung ating pong anniversary theme. And we want to dwell on that as an introduction. Kanina po ay nakapakinig po tayo ng also na ang introduction teaching para sa ating anniversary about breaking limits. Ngayon pong umagang ito, ang title po ng ating pag-aaralan is Christ, the Barrier Breaker. Yan. Christ, the Barrier Breaker. At ang talata po na atin pong babasahin ay makikita po natin sa Philippians chapter 4 verse 13. Kahit memory verse nyo po yan, basahin po natin. Sige po, basta mayroon pong nag-flash na verse dyan, sasabayan nyo ako dapat sa pagbabasa. Philippians 4:13, Pilipos, no? Sa Pilipos po, sabay-sabay po tayo, ready, go. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Sabi po sa English translation, I can do all things through Christ, no, who strengthens me. Ayan. Sa panahon po kasi ngayon, sa mundong ating ginagalawan, marami pong barriers. Ano po ba ang barriers? Literally, yung bagay na nandyan, kaya hindi ka makatawid o hindi ka makapunta on the other side because there are barriers. Meron pong mga physical barriers o visible barriers na nakikita po tayo. Siyempre, kapag may pader, siyempre, no, kaya nilagyan niya ng pader o ng bakod, no, or may pintuan na nakasara, no, ibig sabihin off limits. Ibig sabihin hindi ka na pwede doon. No? Meron din na mga other than visible barriers, there are others that are invisible. Pero hindi nangangahulugan dahil hindi natin sila nahahawakan o nakikita, ay hindi na sila totoo. There are invisible barriers that is as real that we can see. Ano po yan? Yung ating mga emotional wounds, yung mga self-doubt, past failures, fear of the future, spiritual dryness, and the feeling of being stuck. Kapag ikaw ay nakaranas ng sakit o brokenheartedness, sakit o pag-aalala, worry, o kaya pagdududa sa kakayahan na binigay sa iyo ng Panginoon, ang iyong nakaraan ay nakakapigil sa iyo para magpatuloy at maging magaling sa harapan ng Diyos. Yung takot sa mga mangyayari sa hinaharap o yung mga kalalagyan mo ngayon na dahil maaaring nang lalamiya ka sa iyong pananampalataya o na parang ang feel mo, nothing is happening. Parang na-stuck ka na. Yan yung mga invisible barriers na naririyan, kaya hindi tayo makapagpatuloy o hindi natin maranasan yung mas dakila pang bagay, mas malalaki at makapangyarihang bagay na nais gawin ng Diyos sa pamamagitan, no, through us, sa kanyang kapangyarihan dahil may malaking plano ang Diyos sa atin.
Barrier shows up in many ways, no? Kapag meron po tayong pangarap na hindi natupad o kaya nawasak, na bumagsak, no? Meron tayong kakapray mo lang tapos biglang hindi yata nasagot yung prayer mo. Di ba? May ganyan tayong mga tendency. May mga patotoo nga na nakaraan, narinig namin, parang dahil may pinagpre-pray siya sa Lord, nagtampo siya sa Panginoon kasi parang tila hindi naman ata nabigay yung panalangin niya. O merong bang tayo ba ay na-stuck sa isang pagkakagapos ng kasalanan? O may tinatawag pong mga besetting sin or recurring sin na kahit ikaw ay mananampalataya, ay nakatanikala at ini-enjoy pa. Kumbaga, grabe ang pagkakapulupot ng kasalanan na yon sa buhay mo. A calling from God that feels too big, na alam mong may pinagagawa ang Diyos sa'yo. Alam mong gusto kang maging parte ng Panginoon, ng kanyang mga army, ng mga mananampalataya, na mag-i-expand ang kingdom, kaya lang feel mo, parang kulang pa ako, Panginoon. Parang the task is too big for me. Minsan may mga ganun tayong kaisipan. Dumating ba ang puntong ganon sa buhay po natin? Na nasa harap natin ang tila masyadong mataas na aakyatin, no? Na parang masyadong makapal na bato na hindi mo basta-basta mabubuwag o napakalalim para makaligtas ka. Kapatid, tayo ay dumadating sa puntong ganon. Tayo ay nanggaling sa puntong ganon. O maaaring sa pagkakataong ito, one of those barriers na nabanggit, or anything, kahit hindi na mag-get, pero napipigilan ka. No? Tila pader na hindi ka makapagpatuloy o hindi mo maibigay yung pinakamainam mo sa Panginoon o hindi mo maranasan what God has designed and planned for you, kapatid, dumadaan tayo at maaaring nandun tayo sa sitwasyon ngayon. Pero si Apostol Pablo, napakagandang talata ang binigay sa atin on Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Kung titingnan po natin si Apostle Paul, what it was to face barriers. No, talagang, ano ba sabihin natin, yung parang tama lang, no? Ibig sabihin, may karapatan. Ayun, may karapatan siyang isulat yung verse na yon. Bakit? Kasi nandun din siya, nung sinulat niya ang verse na yan, nandun siya sa mga barriers na yon. At para sa kanya, hindi dahilan ang mga hadlang na yon. Ano ba yon? He is in prison. Nakakulong siya. Literal, puro pader. Di po ba? Literal, maaring may chains din siya. O talagang may limited siya to go from one place to another, but except doon lang sa area ng kanyang pinagkakakulungan. He is being persecuted. Siya po ay inuusig. No? Naranasan niya yung lahat ng mga paghahatol ng mga tao. Naranasan niya rin pong magutom. Naranasan niya pong ma-reject. At naranasan niya yung threat of death. Ilang beses po siyang na-shipwreck. Di ba? Na tinangay, pumalo sa mga batuhan, ang kanyang sinasakyan na halos siya ay mamatay na. Pero sa lahat ng mga ito, si Pablo, na ang kapahayagan ng Panginoon para sabihin sa atin ng Diyos na dahil sa Kanya, sa pamamagitan ni Kristo, kaya nating malagpasan lahat ng barriers, lahat ng hadlang sa ating buhay. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Paul wasn't talking about some fantasy escape. Kasi itong Philippians 4:13, madalas ginagamit natin kapag ano na ba yan? Yung parang ubos na yung lakas mo o kaya parang pang superhero style, no? Ganun yung iniisip natin. Pero it is not a fantasy escape, but it is, Paul was living in this truth. Sinasabi niya na no barrier is greater than Christ's power. Na kahit alam niya na limitado siya,
kahit alam niya na nasa paligid niya lahat ng hadlang, hindi iyon ang totoong hadlang. Amen po ba? Hindi niya feel na nandun siya sa barrier, that alam niya na mas makapangyarihan, mas malaki si Kristo. He is greater. Christ's power is greater than any barrier. Kaya no barriers, no prison war, no emotional torment, not impossible truth ang pwedeng humadlang sa kanya. This verse isn't just a motivational quote to post on your wall. No? Yung parang palakasin lang ang loob mo. Hindi lang po yun. Pero it is a war cry for breakthrough. Na hindi sinasabing kaya mo ang lahat. No? Ang pinakapunto po ng verse ay yung pinaka-emphasis po ng verse ay yung through Christ. Ang sinasabi po dito na kahit sa kabila, no? Totoo pong may mga hadlang. Totoo pong may mga barrier. Totoo pong hindi tayo nakakausad. Pero ang katotohanan na sinasabi po dito, that despite, no, it is a war cry for breakthrough, na walang anumang problema, walang anumang sitwasyon, walang anumang sakit at karamdaman, walang anumang pain na nararamdaman mo. Kasi ang mga Kristiyano, pag in pain, pag broken-hearted, laging sasabihin, magpapahinga ako. Laging sasabihin, titigil muna ako. May nag-post po minsan sa FB, sabi ron, bakit daw ang mga born again, kapag may nararanasan, ang unang iniisip na tumigil o magpahinga sa paglilingkod. Ang dami naman pwedeng pagpahingaan, trabaho, negosyo, oo naman. Tama po ba? Pero bakit ang unang inuuna ay yung makapagpatuloy sa Panginoon? Si Pablo po, alam niya, nandyan ang mga hadlang. Andyan ang mga problema. Andyan ang mga bagay na nagpapapigil sa atin. Pero alam niya, it is a war cry for breakthrough that He can do all things through Christ. Lahat kakayanin dahil kay Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. That is an unshakable confidence in the power of Jesus. Kaya ngayong araw pong ito, Christ breaks through the barriers we face because He empowers us to overcome them. Number 1, Christ breaks the barrier of limitation. Sabi po ng Philippians 4:13, I can do all things. Nung sinabi po ni Pablo na I can do all things, he is not claiming superhuman ability or limitless achievement in the worldly sense. He is making a faith declaration rooted in the sufficiency of Christ. Naalala nyo yung mga nakaraang team natin? Yung Christ sufficiency is the answer. Totoo po yun. Na kapag ikaw ay nakay Kristo at nananatili kay Kristo, walang magiging kulang sa'yo. Amen po? Yes, nandiyan ang problema. Darating ang mga pagsubok, may mga troubles, may mga challenges. Normal yan. Tao kasi tayo. Sinabi rin lang Lord Jesus, in this world you shall have many troubles. Kahit po si Job, sinabi niya, parang ipinanganak yata sa problema. Totoo naman, di po ba? Dahil resulta po yan ng kasalanan. Mula sa ating mga ninuno at sa bawat saling lahi. At hanggang sa panahon na ito. Ngunit, ang sinasabi po rito, kapag na kay Kristo ka, sufficient, sapat-sapat. Isang deklarasyon na magagawa mo. Bakit? Kasi sapat ka kay Kristo. The word can, yung I can do all things, yung word po na can, C-A-N, comes from the word, nang ibig sabihin ay to be strong. To be strong. Ibig sabihin, maging malakas. Ibig sabihin, may kinakaharap ka. Bakit mo kakailanganing maging malakas kung wala ka namang kinakaharap na sitwasyon? Amen po ba? Ipo ba? Yan yung ano nun eh. Bakit kailangan mong to have power or to prevail? Bakit sasabi that you can? Kasi
ang isang katotohanan, maraming barriers, maraming limitations, kaya nga, ito isang bagay na yung minsan natatalo tayo ng kaisipan, may problema eh. Kaya ako bumabagal. May problema, kaya hindi ko magagawa. Kaya ito yung sinasabi ni Pablo, nandyan yung mga barriers na yan, but you are sufficient in Christ. Kaya sinabi niyang, I can because you need to be strong to have power and to prevail. Paul isn't boasting on his own strength. No, kasi yung Philippians 4:13, hindi naman yung iniyayabang niya rin yung I can do all things. No? Kundi yung word na through Christ. Hindi niya pinagyayabang na magagawa niya, malalagpasan niya lahat ng bagay. Ang pinagmamayabang niya ay dahil ito sa pamamagitan ni Kristo. In Christ, He has access to divine ability that overcomes human limitation. Alam niya na kapag nakadikit siya kay Kristo, nananatili siya sa Panginoon, natutuwa ang Diyos sa buhay niya, ginagawa ang kalooban ng Panginoon sa buhay niya sa kabila ng kanyang kahinaan, sa kabila ng mga bagay na kulang sa kanya. Pero kapag kay Kristo, meron siyang kakayahan. Amen? It overcomes human limitation. The word, all things. No? The emphasis is not on all things, but in every possible act, all things that are in line with God's will and purpose for His life. Yung all things po dito ay yung mga bagay na gusto ng Panginoon, plano ng Diyos sa'yo. Minsan kasi, di ba, yung pinagdududahan natin, marami tayong plano sa buhay. Di po ba? Masarap mangarap. Masarap managinip. Amen po ba? Kaya nga sabi nila, mangarap ka, lakihan mo na. Di po ba? Libre mangarap. Pero hindi nangangahulugan na yung I can do all things. Yung all things doon ay basta lang mga bagay na gusto mo. Kundi yung mga bagay na plinano ng Diyos sa'yo at yun ang gustong mangyari ng Panginoon, yun yung layunin ng Diyos sa'yo. Tandaan mo, walang plinanong masama ang Diyos para sa'yo. Ang pinakamainam, may naiisip kang maganda, mas maganda ang inihahanda at pinaplano ng Diyos para sa iyo. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Paul wrote this letter to the Philippians while imprisoned in Rome, chained, confined, and restricted. From the worldly perspective, baka isipin natin, paano kaya nasulat ni Pablo ito? Kasi tayo, di ba, kapag pagsugatan, yung mga, yung author ng kanta, composer. Ayan. Mga nagko-compose ng kanta. Sabi nila nakakagawa sila ng mga lyrics ng kanta based sa kanilang emosyon. At karamihan ng mga kanta raw po natin dito sa Pilipinas ay mga sawi, no? Mga pang broken hearted, no? Kasi nga, sawi na nararanasan. Ibig sabihin yun ng inilalabas niya doon sa kinocompose niyang kanta. Sa kalagayan po ni Paul at that time, di ba maiisip po, paano niya nasulat yung Philippians 4:13? Confined siya, chained siya, imprisoned siya, limited siya. Tapos sasabihin niya, magagawa niya ang lahat ng bagay. Kasi nga, nandun yung word na true Christ. Amen po ba? In the word perspective, he was limited. Yes, he was limited in space. Pero hindi limitado ang biyaya, pagpapala, habag at kapangyarihan ng Panginoon sa sino mang nagtitiwala sa Kanya. Amen? Tayo limitado, ang Diyos hindi. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Praise God. This was a man who has been shipwrecked, beaten, stoned, and left for dead. On 2 Corinthians 11:23-28, no, inilista niya po dyan, no, yung mga bagay na napagdaanan niya. On 2 Corinthians 11:23-28, and yet, he writes with joy and confidence. Yan. Basahin po natin, sandali. Sige, 1 Corinthians 11:23-28, mahaba po yan. Sige po. No? Nakalagay po dyan na sa lahat ng yan, no? Yung mga pagkabalisa, mga bagay na naranasan niya, nalagpasan niya,
dahil sa biyaya ng Panginoon. Alam niyo po ba, in Roman society, power was equated with status, freedom, and military might. For Paul to say, I can do all things while imprisoned was a radical and subversive statement. Sa kanila po kasi, sa panahon na yon, sa panahon ni Pablo, pag yung power, ang katumbas niya, no? Yung status, yung freedom, ibig sabihin malaya ka, may kapangyarihan ka, at may mga sundalo ka o yung military power. Kaya nga, ibig sabihin, masasabi mo lang yung word na I can do all things kung meron kang power, kung meron kang freedom, kung meron kang status, kung may military might ka. Eh wala naman lahat ng ganun si Paul, di po ba? Nakakulong nga siya eh. Kaya para sabihin po ni Paul that I can do all things while in prison is a radical and subversive statement. No? Hindi po yun basta-basta nasasabi. Kasi nasa isang lugar at kultura ka na ang sinasabing kapangyarihan ay kapag meron kang authority over freedom and status and military might. Binaliktad po ni Pablo yung konsepto kung ano yung kayang gawin, what you can do, that you can do all things. It flipped the cultural standing of power on its head. Alam niyo po ba, meron pong isang tao sa Biblia, kilala naman po natin siya, si Moses. Si Moses, nung siya po ay tinawag ng Panginoon, wala siyang nakita na bagay na kaya niyang gawin. Kung baga, nung tinawag siya ng Lord, ang nasa isip niya, bakit ako? Meron naman dyan. Kulang ako. No? Exodus chapter 3 to chapter 4, mababasa natin when God called Moses to deliver Israel. Ano pong sabi ni Moses? Sabi niya, he saw nothing but limitation. Sabi niya, I am not eloquent. Hindi ako magaling magsalita. Hindi ako matatas, uutal-utal nga ako. Naalala ko, meron po kaming kasamahang pastor way back 1990s, no? Yung nagsisimula po ang JIL Tambo at that time. Pero alam nyo po ba, sa kabila, ano pa yun siya? Bukod sa utal-utal na siyang nagsasalita, hinihika pa siya. Alam mo yun, yung talagang naghahabol siya ng hininga. Pero alam nyo po, siya po ang naging, kumbaga, sa mga panahon po kasi noon eh, ang sinasabi ko po ay si Pastor Olan. Kasabahan po yan nila Brother Tony, mga wala na, nauna na po kay Lord. Ayan, nauna na, nandun na sa piling ng Panginoon. Pero ito yung mga matitibay na evangelist, na kahit saan pumunta, nagtitinda po siya ng taga Batangas po kasi siya eh. Dala-dala siyang bagoong, balayan, ganyan. Kahit saan siya pumunta, nag-share siya ng God's Word doon sa palengke. At kapag nandyan po siya sa kanya, yan, lagi pag nakakita kami, talagang tingin niya sa mga tao, kailangan lahat evangelize. Alam niyo po, hindi po naging hadlang, no? Yung kanyang pagiging utal-utal magsalita. At yung kasi pag evangelist, bombastic eh, naman pala na, bombastic lahat pasagaw, lahat mabilis magsalita. Pero kahit tinihingal siya, kahit tinihika siya, kahit utal-utal siyang magsalita, hindi naging hadlang para ipahayag niya ang salita ng Panginoon. Palakpakan nga po natin si Lord. That sa buhay ng pastor na yon, hindi limitasyon ang hindi magaling magsalita. Ano pa sabi ni Moses? Hindi sila maniniwala sa akin. Kasi nga yung background niya, di ba? Galing rin siya sa Egypt, tapos may napatay siyang tao, nagtumakbo siya, after a while, tinawag siya ng Panginoon. Ano na sasabihin, no? Sa kanya, walang maniniwala sa akin. At sabi niya, sino ba ako? Yan, who am I? Yan rin yung mga common scenario po sa atin, di ba? Sa mga panahon na tayo po ay tinatalaga ng Panginoon, kahit po sa mga simple nating mga house to house. Pag tayo po nakakatuwa po no? Yung iba talagang kahit walang alam, kahit hindi sila magaling magsalita, kahit sama-sama lang po sila, no? Nabibigyan sila ng pagkakataon na makapag-share doon sa mga tao sa kali, kumakatok sa bahay-bahay, kahit sasabihin lang naming basahin mo lang to, nakikinig yung tao.
Amen po ba? Alam niyo po, sa panahon ngayon, hindi katulad nung araw eh. Nung araw, kapag nagkatukato ka sa mga bahay, sisigawan ka, papahabol ka sa aso, kaya naglalabas sila. Pero ngayon, hindi. Pag pumunta ka sa tahanan, wini-welcome, konting-konti na lang po yung hindi nagwe-welcome. Kaya ito na po yung pagkakataon natin na hindi maging dahilan ang ating mga limitasyon. Si Moses, nakita niya yon, yung barrier na yon, na yung nakita niya, yung barrier of limitation. God's response was not to build Moses' self-esteem. Hindi para palakasin ang loob niya. Yung ano ba yon? Yung kumpiyansa sa sarili. Ang sabi ni Lord sa kanya, Moses, I will be with you. Para maging malakas at makapangyarihan at malaman ni Moses na kakayanin niya yung pinagagawa ng Panginoon, ni-remind siya ng Lord. Ano yung powerful reminder ng Lord? Kasama mo ako, Moses. Amen? Sa mga panahon na tayo po'y nag-aalala sa ating mga limitasyon, ano ba yung mga bagay na tinuturing mong kaya hindi ka makausad, kaya hindi ka makapaglingkod sa Lord, o kaya kahit hindi nag-i-improve yung mga status o sitwasyon natin sa buhay, o hindi mo malagpasan yung isang tanikala sa buhay mo, o merong kasalanan, o bisyo, o anumang, alam mo ba yun, yung paulit-ulit na nagiging problema. Kapatid, lumapit tayo sa Panginoon. Si Moses, nakita niya lahat ng kanyang limitasyon. Pero ano po, bakit po lumakas ang kanyang loob? Ang sabi ng Lord, kasama mo ako. Kapatid, sinasabi sa iyo ng Lord, ano man ang sitwasyon mo, ano man yung limitasyon mo, ano man yung mga barrier na yan, ano yung kinakaharap mo ngayon, ang sinasabi ng Lord, kasama mo siya. Ano ba yung ibig sabihin pag kasama mo ang Lord? Ay, may kasama nga lang tayo, no? Sa mga lakad natin, pag may kasama ka na malaki ang katawan, no? Ang lakas-lakas ng loob mo kasi may kasama kang malaki ang katawan. Di ba? Ibig sabihin, matatakot sila. How much more? Hindi lang malaki ang katawan. Ang makapangyarihang Diyos ang nagsasabi po sa atin na kasama niya tayo, kasama niya natin siya sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, hindi kanya pababayaan. Kaya kapag nasa panahon ka ng sitwasyon ng buhay mo na tila walang nangyayari, manalangin ka sa Panginoon. Sabihin mo kay Lord, Lord, di ba kasama kita? Mapagtatagumpayan ko to. Di ba Lord, kasama kita? Malalagpasan ko ito. May sakit at karamdaman ka, sabihin mo, Lord, kasama kita. Ikaw ang aking manggagamot. Amen? Meron kang kakulangan ngayon, pinansyal. God is the provider of all our needs. Lord, kasama kita. Hindi ako kukulangin. You are, nasa sitwasyon ka na broken-hearted ka, sabihin mo kay Lord, Lord, pagod na yung puso ko, kaiiyak. Lord, kasama kita. Pagagalingin mo ang puso ko. Palagagalingin mo ang aking emosyon. May sitwasyon sa pamilya mo, kapatid, kasama mo ang Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Praise God. Moses' calling didn't depend on his own power, but on God's presence and strength. No, yung kaya lumakas ang loob ni Moses Ang gagawin niya lang sumunod sa Panginoon at hindi manangan sa kanyang kakayahan kundi doon sa pangako ng Lord na sasamahan niya si Moses. Naka-angkla doon sa presensya at kapangyarihan ng Panginoon. Through God, Moses confronted Pharaoh, led an entire nation out of Egypt, and split the Red Sea. Amen po? Yung si Moses na uutal-utal. Si Moses na alalang-alala, hindi nila ako pakikinggan. Si Moses na haharap kay Pharaoh at sasabihin niya, sinong maniniwala sa akin? Sino ba ako? Pero ano po, dahil sinamahan siya ng Panginoon, naidala niya palabas ang buong bayan ng Israel, palabas ng Egypt. Hindi lamang po yun.
during the time that they are in the wilderness, pinapakita ng Panginoon through Moses ang kanyang mga biyaya, ang kanyang mga himala. Hindi lamang po yun. Kinaya po. Sa kapangyarihan ng Panginoon, tinuruan ng Lord na itutok niya ang kanyang stick at nahati po ang Red Sea. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Alam po natin yung mga Red Sea na yan barrier din. Bakit? Hindi nga sila makapunta doon sa kabila. Diba? Kaya nga Christ, the barrier breaker. Ano mang mga Red Sea sa buhay natin, mga barriers, kayang hatiin ng Panginoon para malagpasan at makatawid ka ng buong tapang at tagumpay. Amen? Meron po, kanina po nabanggit ni Pastor Bibiano, yung ewan ko kung may picture tayo dyan, ni Nick Vujicic, no? At siya po ay kilalang evangelist. At no limbs po kasi siya. Ibig sabihin, wala po siya, pinanganak po siyang walang kamay, dalawa, at walang paa. At kapag siya po ay nagsasalita, pinapatong po siya sa isang mesa. And very bold, no? Boldly na sinishare niya, no, yung kanyang naranasan kung paano siyang pinagpala ng Panginoon at ginagamit siya ng Diyos. Ano pong sabi niya, no? Siya po ay isang Christian evangelist born without arms or leg. By the word standards. Maiisip mo ba na gagamitin ng Panginoon itong taong walang kamay, walang paa? Sige nga. Ano pong makikita natin agad kung hindi natin siya kilala? Uy, limitado to. Paano to mag-share? Paano to mag-evangelize? Paano to makakapaglingkod sa Panginoon? Ang pwede niya na lang gawin, mag-pray. Di ba? Mag-pray na lang. Di ba? Yun ang iisipin natin kasi limitado siya. Pero alam niyo po ba, yung physical limitation niya, but through Christ, He has traveled the world, preached to millions, written books, nagkaroon ng pamilya. Amen? Buo naman po sa biyaya ng Lord and become a voice of hope. Ano pong sabi niya? Ni Nick Vujicic, sabi niya, if God can use a man without arms and legs, sabi niya, if God can use a man without arms and legs to be His hand and feet, syempre, kailangan mo to preach the gospel, hahayo ka, pupunta ka kung saan. Paano yun? Kulang siya. Sabi niya, then, He can certainly use anyone. Ang sabi niya, kung yung wala ngang kamay at paa, nagagamit ng Panginoon para maging extension ng kanyang paa at kamay upang ihatid ang mabuting balita ng kaligtasan, pagpapala, buhay na walang hanggan, kalayaan. Sinasabi niya sa sarili niya, ako walang kamay, walang paa. Ginagamit ng Lord to be His extension. Gaano pa kaya? Pakitaas yung may dalawang kamay. Yung may dalawang paa, stamp. Oh, di ba? Sabi ni Pastor Nick, then, ikaw, sabi mo, ako. Ayan, huwag ka na manuro. Sarili na lang. Ako, I can be certainly used by God. Pwede akong gamitin ng Panginoon. May dalawang kamay, may dalawang paa. More than an extension of God's blessing and kingdom. Palakpakan po natin si Lord. May kamay tayo Praise God. No? His life is a living example of what Paul in Philippians 4:13. Christ breaks the barrier. Kulang. Tayo kasi minsan naghahanap pa tayo ng kulang. Alam mo ba, pang excuse? Naranasan nyo ba yon? Ayaw nyong pumunta, ayaw nyong magpagamit, naghahanap ka ng excuse. Ano ba yung excuse gagamitin ko? Masakit ang tiyan ko? Meron kaming gagawin, may assignment kami, may deadline kami. Andiyan po ba kayo? Minsan naghahanap tayo ng napakaraming excuse, no, para hindi magamit. Kaya nga is a living example that Christ breaks barrier, not just for the able, but especially for those words considers limited. Kapatid, ang dami pang hindi nakakakilala sa Panginoon. Alam niyo po, every
January, di ba, nakakakita tayo nung ginagawa po sa Manila, sa Quiapo. Dagat, para silang dagat. Kakadurog ng puso, di po ba? Hindi natin sila maaabot dahil most likely, taga Manila sila. Huwag na po tayong lumayo ng ating tatanawin. Yung pamilya natin. Yung mga tao sa paligid natin. Kaya nga po tayo ginawa na nilagay tayo ng Lord, kaya ang GIL po, di ba? Bawat city, bawat province sa national, tapos bawat district, bawat city, bawat barangay. Hindi lang po yun, pati yung mga sulok-sulok, mga city o kung tawagin, mga purok, nilalagyan na po ng GIL. Amen? May extension na po para maramdaman ng inyong lugar na nag-e-exist ang Diyos. Amen po ba? Ang dami po natin dito. And I pray, alam niyo po ba, may GIL Moonwalk, sa biyaya ng Panginoon, may GIL Moonwalk. Pero alam niyo po, nakikita ko pa yung laki ng Don Bosco. No, minsan naisip natin, limited dito kasi mayayaman yung mga tao. May mga gate. Hindi malilimitahan ng Diyos na maglagay at magbukas ng tahanan, yung mga malalaking bagay dyan, bahay dyan, para maabot po sila ng ebanghelyo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po, Christ breaks the barrier. Many people are so limited. Lahat na ng reklamo sa mundo, masasabi nila, kung alam lang nila na may Kristo na kayang magpalaya sa kanila, na may Kristo na kayang magpagaling sa kanila, na may Kristo na kayang gumamot ng kanilang kaisipan, mga worries, anxiety, problema sa bahay, pamilya. Alam niyo po ba, sakit-sakit sa loob nun, pamilya mo, magulo, may anak na may problema, tatay na may problema. And that's what hurts us most dahil mahal natin sila. Kapatid, kayang sirain ng Panginoon anumang bagay na humahadlang, lahat ng yan, ipakilala natin si Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Our limitations are not barriers to God. They are invitation for Him to show His power. Alam niyo po yung mga kahinaan natin, deficiencies natin, no, yung mga barriers na yan, kaya yan nandyan eh. Kaya may mga problema, may mga pagsubok, may mga challenges. Para magising tayo sa katotohanan, minsan sobrang galing na natin. Uy, ang galing mo. Lahat na sa'yo, wow, ang galing ko, narating ko to. Kaya hinahayaan ng Lord, may mga problemang dumarating para ma-realize mo na ang kailangan mo, hindi ang sarili mong kakayahan, kundi ang Panginoong Yesus. Nakakalula ang tagumpay. Maraming pagkakataon, yun na nga, di ba? Sabi nila, kapag nasa kasaganaan tayo, madaling magpasalamat, madaling mag-pray. No? Thank you, Lord. Yan. Pero pag minsan nga nakakalimutan pa. Pero pag nasa panahon na ng matinding pagsubok, hayaan po natin na mag-emerge ang Lord. Talagang ma-exalt, ma-magnify si Jesus. Meron nga pong may sakit at yung sakit niya ay cancer. At tinatanong siya, paano mo nalalagpasan yung, nagkikimo kasi siya. Ano pong sabi niya? Nagpatotoo po siya sa isang program sa TV. Sabi niya, hinahayaan ko na ang sakit na ito ay maging paraan para maluwalhati at maitaas ang pangalan ng Panginoon. Alam ko, siya ang Diyos na nagpapagaling at malalagpasan ko anuman ang pinagdadaanan ko ngayon. Sa biyaya ng Lord, miraculously, siya'y pinagaling ng Panginoon. And so be it, na itaas ang pangalan ni Jesus. Amen po? Kaya kapatid, opportunity, kapag may mga barriers, call on the name of the Lord. Christ breaks barriers not just for the able, but especially for those who were considered limited. What limitations, real or perceived, have you allowed to define your identity or control your decision? Hinahayaan mo ba na ang limitasyon mo ang magsabi sa iyong hanggang dyan ka na lang?
yan lang ang kaya mong gawin. Hindi, kapatid. Dahil kayang buwagin ni Kristo lahat ng barrier, lahat ng limitasyon. Number 2, Christ breaks the barriers of self-reliance. Ang tunay na bida ng verse ng Philippians 4:13, syempre masarap talagang tingnan, I can do all things. Yan. Huwag mong putulin doon. Dahil ang totoong bida ay yung word na through Christ. Sabihin nga po natin, through Christ. Sa pamamagitan ni Kristo. The phrase through Christ is the central key to understanding that the power behind Paul's bold statement, it is not that I can do all things. Kasi pag doon mo lang pinutol yung verse, sinasabi mo, by your own strength. Kasi di po ba? No? By my own strength, resources, intellect, and experience. But the phrase, through Christ, ang sinasabi po doon, hindi sa sarili mong galing at kakayahan, kundi dahil kaya mo nagagawa ang lahat ng bagay, malalagpasan mo lahat ng mga sitwasyon, pagsubok sa iyong buhay dahil ikaw ay nakadepende kay Kristo and you are in partnership with Christ. Amen? Kaya yung word na in Cristo, no? In Christ. Hindi lang po yan nataping na parang, Lord, samahan mo ko. Hindi po. Hindi lang ganon. Kundi ang sinasabi, pananatili ng isang relasyon. Hindi ka hihiwalay sa Panginoon. Amen po ba? Andyan po ba kayo? Hindi po gagawing parang spare tire lang si Lord. Dahil napakasarap ng buhay na ikaw ay na kay Kristo. Nabubuhay kay Kristo. Amen po ba? Andyan po ba kayo? So, yung pamumuhay na you are abiding in the living Savior, you are in union with Christ, nare-reflect po yan sa buhay natin. Isang buhay na kahit wala ka sa simbahan, o kahit walang nakakapakinig sa'yo sa sinasabi mo ng mga tao sa paligid mo, pareho pa rin ang buhay mo na binanal ng ating Panginoon. Andyan po ba kayo? Hindi nangangahulog ang pagdito. Babait natin, ang gaganda ng mga sinasabi natin, pag wala na tayo sa church, pag iba na ang kasama natin, o nag-iisa ka na lang dahil walang nakatingin, walang mas makikitang you are in Christ. Kapatid, napakasarap. Can you imagine, no? Parang, di ba ang Lord, parang ang emergency Kapag kailangan natin, tawag tayo sa Panginoon, Lord! Minsan nga, hindi pa tayo tumatawag pero dumadating ang saklolo ng Panginoon. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Paano pa kaya ang isang buhay na nananatili sa ating Panginoon? Andyan po ba kayo? Amen po ba? So isang paalala po sa atin na it is not just tapping into a distant helper but abiding in a living Savior. Ibig sabihin, araw-araw kumukuha tayo ng lakas sa tunay na source ng ating lakas, ng ating biyaya, ng mga pagpapala, kakayahan, walang iba kundi dahil kay Kristo at pananatili at pakikiisa kay Kristo. Yung word na self-reliance, ang tawag po dyan ay pagtitiwala sa sariling kakayahan. Isa po siyang major barrier, no? Because it causes us to believe na kaya natin lahat, magagawa ko yan, nagpag-aral ako, meron naman akong kakayahan, o magaling ako dyan. We have to carry the weight alone. If we can't, no one can. Ako lang makakagawa. Pag ganun po kasi, hindi naman po masama na nagiging independent. Pero yung maging independent ka na tinatanggal mo sa picture ng magandang nangyayari sa buhay mo ang Panginoon, pagtitiwala po yun sa sarili. Hindi po yan, I can do all things through Christ. Baka nawala na yung, I can do all things.
Hanggang doon na lang. Nawala na yung true Christ. Kasi inako mo na dahil sa iyong kakayahan, kaya may mga bagay na magaganda nangyayari sa buhay mo. But the gospel calls us to not to independence, but to Christ dependence. Kaya makikita po natin ito sa isang kwento, no? Alam po natin yung Matthew chapter 14, 28 to 31. Kwento po ito ni Peter. Ano pong naalala niyong kwento ni Peter? Yun po ay yung lumakad siya sa ibabaw ng tubig. At ang kwento pong ito, naglakad po si Peter. Peter walk on water through Christ. Sabi niya, ikaw ba yan? Guro, no? Sabi ng Lord, yes. So, come. Lumakad po si Pedro. Nakatingin siya kay Kristo. Naglalakad siya. But when he shifted his focus to the winds and waves, nag-rely na siya yung sa kanyang nakita, sa kanyang perspective, sa kanyang pananaw, na mga susunod na mangyayari, he began to sink. Minsan may ganun po tayo no? Nag-overthink tayo madalas. Yung ano kayang mangyayari? Ayan, etong nangyari, ano kayang susunod? Tapos, ang ginagawa natin, sinusolusyonan natin yung mga problema natin by our own. Nakakalimutan nating tumawag sa Panginoon at humingi ng gabay sa Kanya. Naalala ko po nung mga nakaraang araw, actually it's been months, na may inaasikaso po akong lisensya ko. So, requirement po kasi kami 120 hours na kailangang mag-seminar, mag-aral. So sa madaling salita, ang dami pong mga requirements kasi ang daming naglabasan na kung ano-anong mga requirements. So hindi ko po siya nagagawa. Hanggang dumating yung pagkakataon na nagkaroon ng problema yung isang client dahil nag-expired yung lisensya ko. So, nag-overthink na ako. Dami ko nang iniisip, paano ba yan? Dami kong 120 seminars. Isipin nyo po, 120 hours. Kung 8 hours, ilang linggo yun? Isang buwan yata ako magsiseminar. So nag-overthink na ako. Dami ko nang iniisip, nako, paano ba yan? Yung kliyente, ganyan. Tapos nag-expire na yung license. Dami ko pong ganang iniisip. Alam nyo po, nung ipagkatiwala ko sa Panginoon, kasi helpless na parang hindi problema yung umattend sa problema yung maiksing panahon na magagawa. Alam niyo po ba, yung isang requirement doon na napakahirap gawin ng mga maliliit na practitioner, tinanggal po, natanggal. Kasi may case na isinampa yung ibang grupo sa Davao. So, nagkaroon ng parang restraining order, tinanggal po sa requirement. Dituwan-tuwa ako, sabi ko, Lord, hindi ako natutuwa dahil nga may mga nagsampa ng kaso. It's because that's one provision, kaya hindi ako makaproceed. Another barrier. So, inisip ko na naman 120 hours. Sabi ko, gaano ko ito bubunuin? Alam niyo po ba, natanggal na yan, nasabit ko na po yung aking application. May tumawag po, parang after 24 hours, may tumawag na taga-PRC. Sabi niya, kulang nag-expire na rin yung mga seminar ko. Sabi niya, 84 hours ang nag-expire. Sabi ko, 10 attend yun 10 araw na attend. Plus yung babayaran mo pa. Alam niyo po, nung nakaraang araw, this Friday lang, nag-check po ako kasi nag-aayos na ako ng mga seminar ko. Alam niyo po ba na mali yung 84 hours? Hindi po pala siya 84 hours. 45 hours lang po pala ang kailangan ko. At inayos ng Lord yung mga susunod kong seminar, kaya na po siyang matapos until next week. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So, ang dami kong iniisip, nag-aalala ako kung ano-ano pero alam niyo po ba, sa kabila ng yon, talagang may pagkakataon tayong gano'n, no? Kapag masyado tayong magaling sa napakaraming bagay, parang lahat kaya ko. Kaya bigyan tayo ng Lord ng parang dead end, no? Dead end. Nasukol ka na, so wala ka nang gagawin, tawag ka kay Lord.
hindi naman po nagpapabaya ang Panginoon. Amen? Kahit sa panahon ng ating kapalpakan, hindi tayo ipinahihiya ng Panginoon. Amen? Kaya ang dami, isipin yung mga hindi ko kilalang mga tao yon, pero ginamit ng Lord para yung barrier sa pagkakataong yon, tinanggal ng Lord at gumawa ng himala ang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. And number 3, Christ breaks the barrier of fear. Sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Alam niyo po, ang pinakamakatinding bagay na nagiging hadlang sa atin ay yung takot, pag-aalala. The phrase who strengthens me came from the word na ibig sabihin to empower, to infuse with strength and to make strong inwardly. Sa madaling salita, para palakasin ka, not only physically, mentally, ma-encourage ka, magkaroon ka ng tapang, magkaroon ka ng lakas ng loob. Supernatural infusion of courage and resilience na available lang doon sa mga nananatili kay Kristo. Doon sa mga nabubuhay at may relasyon kay Kristo. Bakit? Kasi ang fear po, ano pong mga fear natin? Fear of failure, fear of rejection, fear of unknown, fear that we're not enough. Kanina po, yung isang fear ko ay hindi na ako makakasubmit ng mga requirements. Ang dami po yan eh. Pero ang sinasabi po ron, ang fear paralyzes us. Tama po ba? Kung ano-anong takot na nasa isip po natin, minsan nga, hindi pa nangyayari. Malayong-malayo, iniisip na po natin. Hindi po ba? Maraming mga takot, napaparalisa po tayo. Hindi na tayo makakilos. Fear causes us to retreat, but Christ give us strength to advance. Ang gusto ng Lord, tatalunin niya ang barrier ng takot, anumang klaseng takot sa buhay natin, para ang gusto niya, lagyan niya tayo ng lakas. Aalisin niya yung fear, lalagyan niya tayo ng lakas para tayo ay makausad at magpatuloy at maging matagumpay. Amen? Sa panahon po ni Paul, andiyan ang mga barrier, possible persecution, imprisonment, or even execution. No? Papatayin po sila, no? Paparusahan ng kamatayan, pero hindi po naging hadlang po yun kay Pablo. Dahil sa kabila ng mga bagay na yon, alam niyang palalakasin siya ng Panginoon. Meron pong isang kwento sa Bible, si Joshua, on Joshua chapter 1, verse 6 to 9. Nung namatay po si Moses, si Joshua po ang pumalit. And can you imagine ilang gaano karami ang mga Israelites at that time? Ilang henerasyon na po, no? Ang dumaan at dumami na sila. Ang babait pa nila. No? Yung mga panahon na nagrereklamo sila kay Moses sa tubig, sa pagkain, at sa kung ano-ano, na-witness si Joshua yun. To sasabihin ng Lord sa kanya, Joshua, you're next. Ikaw na ang papalit. No, sabi niya, wala nang recorded, pero alam na ng Lord, natatanggi si Joshua dahil na-witness niya yung anong klase ng mga taong ililid niya. Kaya ano pong encouragement ng Lord, paulit-ulit ng Lord, sinasabi ng Panginoon sa kanya, sabi ng Lord sa kanya, be strong and be very courageous. Alam niya kasi na panghihinaan ng loob si Joshua at that time. Paulit-ulit, do not be afraid. Paulit-ulit niya sa Joshua chapter 9, chapter 1, ang pinakamagandang pangako para mas lalo pang lumakas ang loob ni Joshua at that time. Sabi ng Lord, for the Lord your God will be with you wherever you go. Amen? Palakpakan nga po natin muna ang Panginoon. Pag nilagay po natin yung sarili natin sa posisyon ni Joshua, di ba maraming mga tasks that is too big for us? Na kapag tiningnan natin yung sarili nating kakayahan, hindi ko kaya to. Hindi ko magagawa to.
Pero nilagay ka nga ng Panginoon at sinasabi ng Diyos, pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Ano pong ating baon? Ano pong ating daladala? Para magkaroon ka ng lakas na magpatuloy at gawin ang pinagagawa ng Panginoon, ang sinasabi sa iyo ng Lord, sa iyo kapatid, for the Lord your God will be with you wherever you go. Na basta ang ginagawa mo ay yung pinagagawa ng Panginoon. Yung mandate ng Lord, yung command ng Lord, we are obeying God's will, God's word. Yung mga sinasabi ng Panginoon, ginagarantiyan ng Lord na magagawa mo ng buong tagumpay ang mga bagay na iniatang o binigay sa iyo ng Panginoon. Bakit? Kahit saan ka pumunta, kasama mo si Lord. Amen. Kaya nga po, sa mga pagkakataon na what fear has been keeping you from stepping fully into what God is calling you to do. Hindi po hadlang na bata ako. Hindi po hadlang na wala akong alam. Hindi po yung hadlang na wala akong kakayahan. Ang dami na po nating naging example kanina. Dahil hindi naman nakadepende kung sino ka. Kung ano ka, kung anong iyong kaya. Nakadepende yan kung sino yung kasama mo. Yung Diyos na tumawag sa iyo, na magbibigay sa iyo ng kalakasan at kapangyarihang magawa ang mga bagay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Tandaan mo kapatid, kasama mo lagi si Lord. Kaya nga po, fear is real but it's not final. With Christ, fear loses its grip. It doesn't help you to cope with fear, but God gives you power to conquer it. We can do all things through Christ who strengthens us. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Tumayo po tayong lahat. Kapatid, ito yung pagkakataon nating lumapit sa Panginoon. Sa anniversary, marami pang gagawin ang Diyos sa atin. Alam niyo yung ating team na image, no? Makapal na pader po yan. Hindi basta-basta masisira ng sino man o anumang bagay. It needs supernatural strength. Kapatid, ano ba yung sitwasyon mo ngayon? May mga hadlang, barrier, meron bang mga visible and invisible barrier sa buhay mo? Maaring ngayon ay nagdaranas ka ng, napipigilan ka ng mga past failure mo. Maaring nakakaranas ka ng mga emotional wounds. O you have self-doubt. You have the fear of the future. O yung kakulangan mo ngayon sa kakayahan and finances or whatever things. Christ is the barrier breaker. Hindi natin kakayanin sa sarili nating lakas, kundi si Kristo lamang ang kayang makapagbuwag, makasira at makapagpalaya sa atin. Anumang mga bagay na nagiging hadlang, pahirap, o pinagdadaanan mo kapatid, ibigay mo yan sa Panginoon. Dahil hanggang ngayong oras na ito, gumagawa ng himala ang ating Diyos. Hallelujah. May we sing this song and declare na walang imposibleng bagay sa Panginoon. Habang inaawit mo ito kapatid, ibigay mo ang lahat ng iyong limitasyon. Ibigay mo ang lahat ng hadlang. Kung ikay may sakit at karamdaman, nasa imposibleng kalagayan, kayang gumawa ng himala ng Panginoon. And declare it, because God is able. God is always all-powerful. Ang Diyos ng himala. Dakilang Diyos, sinasamba kita, buong puso't lakas at kaluluwa. Dakilang Diyos na makapangyarihan, ang mga himala
dakila ka, purihin. Bago po natin pagpatuloy ang awit, may pangangailangan ka kapatid na tanging ang Diyos lang ang makakapagbigay ng solusyon. Raise your hands to God and sing this song with faith. Dahil sa bawat pag-awit natin ngayon ng may pananampalataya, kumikilos na ang ating Panginoon. May we sing it again? Ang Sakit at Diyos karamdaman! himala, Siya ang Diyos ng himala! Siya ang Diyos na nagpapagaling! Hallelujah! Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Sing it again. Jesus, Ikaw ang Diyos na, Ikaw ang Diyos. Kaya ka na walang imposible sa Diyos, na kayang buwagin at sirain ng Diyos ang mga hadlang sa iyong buhay upang maganap ang kalooban, ang kapangyarihan ng Diyos. Kapatid, itaas mo ang iyong kamay, i-focus mo ang iyong kaisipan, pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Father, in the name of Jesus, with those hands being raised, O God, kasama niyan lahat, Panginoon, ng aming mga limitasyon, lahat ng mga hadlang, lahat ng mga bagay na dalain sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na nagwawasak ng lahat ng balakid sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na gumaganap ng dakilang bagay. Ikaw ang Diyos ng himala. Father, in the name of Jesus, nakikita mo, naririnig mo, Lord, ang hinaing ng iyong mga anak, ang mga iyak at dalangin nila sa iyo, ang sino mang may sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Lord, sa iyo walang imposible. Hindi kami kayang limitahan ng kaaway, maging ng sakit at karamdaman upang maganap ang magandang plano mo na kami ay bigyan ng buhay at mapagpala at malusog na pamumuhay. In Jesus' name, we destroy, Lord God, the barrier of sickness and diseases. Ang mga sakit at karamdaman na yan ay winawasak namin. We uproot, Lord God, ang lahat ng klase ng sakit at karamdaman out of their body in the name of Jesus. And Father, we let loose your mighty healing power because you are the barrier breaker. Lord, ang katawan ng aking kapatid ay patuloy mong pinagagaling. Ang iyong himala ay idinadantay mo sa kanyang katawan. Amen. Sa pangalan ni Jesus, receive the mighty healing power of the Lord. Hindi lang, Panginoon, sa kanilang katawan, maging sa mga mahal nila sa buhay. Panginoon, na ngayon ay may sakit at karamdaman, walang mahirap na bagay sa iyo, O God. You are not limited by distance, O God. Lord, kahit wala rito ang mahal namin sa buhay at sila ay may sakit at karamdaman, in Jesus' name, touch their body, O God, and remove every spirit of sickness and diseases. We uproot it. We cancel it in Jesus' name as we let loose in the mighty name of Jesus your healing power, your miracle over that body. Quicken that body. Repair mo, Lord God. Ayusin mo. Bigyan mo, Panginoon, ng panibago, Panginoon, Lord God. Lord, na katawan, Panginoon, Lord God, na inaayos at pinagagaling mo, Panginoon. Walang imposible sa iyo, O Diyos. And Father, we thank you, Lord God, even in our mental being, even in our emotions. May mga kapatid ako, Lord God, nasa panahon, Lord God, ng ilang kanilang brokenness,
They are broken-hearted. May mga bagay na gumugulo sa kanilang isipan. May mga bagay na sila'y nalulungkot, Panginoon. May mga failure sila, Lord God, na naiisip nila na nagiging dahilan upang hindi sila makapagpatuloy. Alisin mo, Panginoon. Lord God, Lord, yung mga past failure namin, gamitin namin yan, Panginoon, kung paano mo kami iniligtas, kung paano mo kami, Panginoon, tinubos, kung paano mo kami, Panginoon, binigyan ng bagong pagkakataon. In the mighty name of Jesus, heal the emotions, heal the mind, heal, Lord God, the past, and bring new future to your people, O God. Even, Lord, ang mga nakakaranas, Lord God, ng mga problema in their finances, Lord, anumang mga nagiging dahilan upang ang iyong mga anak ay hindi mapagpala, Lord, in the area of finances, turuan mo kami, palayain mo kami, Panginoon, kung kami may hindi nagiging matapat sa iyo, Lord, turuan mo kaming maging matapat, because that is bandage, Lord, in the name of Jesus. Turuan mo kaming gawin ang iyong salita, maging masunurin sa iyo, dahil sabi mo, Lord, Lord, kung kami ay sumusunod sa iyong mga utos at iyong mga salita, pagpapala ay darating sa aming mga buhay. Blessing shall overtake us. Blessing shall, Lord, shall chase us, O Lord, in the name of Jesus. Lord, bless the works of their hands. Give them the power to get wealth. I-bless mo sila ng kakayahan, Panginoon, Lord, sa pagtatrabaho. Turuan mo silang maging matapat sa kanilang pagtatrabaho, may nakatingin man o wala, maging sa pagnenegosyo, maging matapat, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, sa pangalan ni Jesus, ikaw ang magbigay ng maraming magandang opportunity sa iyong mga anak. And Lord, use your people, O God, as kingdom advancers, Lord God, in the name of Jesus. Anumang mga problema sa pamilya, sa relasyon, Lord, maraming pagkakataon sa buhay ng mga mananampalataya nagkakaroon ng problema sa pamilya. Turuan mo kami, Panginoon, na ikaw ang gawin naming sentro, ang ulo ng aming pamilya. Turuan mo kami, Lord God, na magpasakop sa iyong kapangyarihan, maging masunurin sa iyo. Hayaan mo, Lord, sa aming tahanan, ang pinag-uusapan namin ay Biblia. Ang pinag-uusapan namin, Panginoon, ay ang mga gawa mo sa aming buhay, na laging ikaw ang maging bida sa aming pamilya, Panginoon. Lord, ayusin mo ang aming mga buhay. Ikaw ang magbuo ng aming pamilya sa relasyon ng mag-asawa, ng magulang sa anak, at maging sa mga magkakapatid. Father, in Jesus' name, maraming salamat. Anumang mga barriers pa, maging sa paglilingkod namin sa iyo, ang mga spiritual dryness ng iyong mga anak, turuan mo kaming manumbalik sa iyo. Yung kagutuman namin sa iyong salita, yung pagkauhaw namin sa iyong presensya, huwag naming ipagpalit sa anumang bagay na kaway ng sanlibutan na ito, o anumang yaman na maaaring na-enjoy namin, o mga kasiyahan sa aming panlaman. Hayaan mo, Lord God, bumalik kami sa iyo. Lagi kang handa kaming patawarin. Lagi kang handa kaming tanggapin. Sa kabila ng aming Panginoong kapalpakan, sa kabila ng aming pagkukulang at kahinaan, lagi ka, Panginoong, nag-aantay sa aming bumalik sa iyo. Magsisi, Panginoon, at maglingkod muli sa iyo, O God. Walang limitasyon pagdating sa paglilingkod sa iyo. Maraming nakapaglingkod, maraming kulang, Panginoon. But you had blessed us with everything. We are complete in our body. Nakakapagsalita, nakakakita kami, Panginoon. May kinakain kami araw-araw. Meron kaming inuwi ang tahanan. Ano pa bang kulang, O Diyos, para hindi kami makapaglingkod sa iyo? Teach us, O God. Use our lives to be the extension of your mouth, to be the extension, to be your ambassador, speaking your word and your kingdom. Yes, Lord.
Alisin mo ang mga barrier. Mga bata man kami, o may edad na kami. Hanggat kami may hininga, Panginoon, for us to live is Christ and to die is gain. Ang buhay naming ito ay para lang makapaglingkod sa iyo. Para lang marami pang tao kaming madala papasok sa kalangitan. Gamitin mo ang aming buhay dahil walang barrier, walang limitasyon, maaaring makapagpigil sa amin. Lord, hindi kami kayang pigilan para ipagpatuloy at ipahayag kung sino ka sa napakaraming tao. Yes, Lord. Father, in Jesus' name, thank you for your word. For we can do all things through Christ. Huwag mong hayaang lumayo pa kami, Panginoon, sa iyo. Huwag mong hayaan na pumili pa kami kung anong mas magandang buhay sa amin. Dahil walang pagpipili ang mas magandang buhay, kundi ang buhay na nasa iyo. There is no other choice but you, Lord Jesus. Panginoon, marami pong salamat for we are limitless because of you. We are unlimited because you break the barriers, and all this because through you, Lord Jesus. Pagpalain mo po ang bawat isa, anumang mga prayer request ng kanilang mga puso. Hindi po ito nalilingid sa iyong pandinig, sa iyo, Panginoon. Alam mo ang bawat hinaing ng iyong mga anak. And today, we receive the blessings, the miracle. We receive your favor. We receive, O God, all the answers to our prayers this morning. We thank you, Lord God, and we carefully give you all the glory and honor and praises in Jesus' name. Amen and amen. Malakas sa palakpak sa Panginoon.